Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Biglang nagising si Natasha at napagtanto niya na may mali. Kahit nakamulat ang mga mata ay hindi niya maigalaw ang katawan. Para siyang nakulong sa isang masamang panaginip, tila umiikot ang lahat sa kanyang paligid at natakpan ng kakaibang ulap ang mundo. Pagkatapos ay nagsimula siyang makarinig ng mga boses sa silid. Nadurog ang puso niya nang makilala ang boses ni Arnaldo, ang kanyang asawa, na may kausap na babaeng hindi niya kilala. Sinusubukang intindihin ang kanilang sinasabi. Nabigla si Natasha nang marinig na pinag-uusapan nila kung paano nila hahatiin ang kanilang mana na parang wala na. Kapag naayos na ang lahat, wala na tayong problema sa pananalapi, ani Arnaldo, na may kalmadong tila kakaiba. Bawat salita ay parang kutsilyo sa puso niya. Nakangiting sumang-ayon ang babae, matikas at mahaba ang buhok, na para bang isang masayang pamamasyal ang kanilang binabalak, hindi ang paninira ng buhay ni Natasha. Naramdaman niyang tahimik na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi niya maipakita ang kanyang sakit o labanan ng pagtataksil na ito. Nakulong siya sa sarili niyang katawan at lalo siyang nalungkot. Ang silid ng ospital ay puno ng mga makina na gumagawa ng tuloy-tuloy na ingay na sinusubaybayan ang kanyang kalagayan. Sinasalamin ng malamig na puting ilaw ang mukha ni Arnaldo sa paraang hindi pa niya nakikita. Tila nawala ang lalaking mahal niya at ang kapalit nito ay isang malamig at nagkukuwenta na puro pera ang iniisip. Ang manliligaw, kasama ang kanyang perpektong damit at hindi nagkakamali na pampaganda, ay tila ganap na wala sa lugar sa klinikal at hindi personal na kapaligirang ito. Habang pinakikinggan niya ang madilim na plano, naalala ni Natasha ang aksidente. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Ang mga ilaw ng mga sasakyan na papunta sa kanila, ang nakakatakot na tunog ng paikot-ikot na metal, at sa wakas, ang kadiliman. Kita pa rin niya ang mukha ni Arnaldo sa gilid ng kalsada, na may ekspresyon ng takot. Pero ngayon, handa na siyang talikuran ng lalaking iyon na parang wala lang. Isang matinding galit ang nagsimulang mamuo sa loob niya na nagpasigla sa kanyang determinasyon na lumaban. She needed to do something, anything, para pigilan ang dalawang iyon na sirain ang natitira sa buhay niya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Arnaldo, nararamdaman ni Natasha na lumalakas ang kanyang kaloob-looban. Kailangan niyang mag-concentrate at subukang igalaw ang kahit isang daliri, kahit saang parte ng kanyang katawan. Ang bawat pagtatangka ay tila walang saysay, ngunit hindi siya sumuko. Mas lalo lang siyang naging determinado nang marinig si Arnaldo na nagsasalita ng kasinungalingan at hinawakan ang kanyang mukha na para bang pinapaalis sa isang manika. Kumulo ang dugo ni Natasha sa tawa ng kanyang katipan. Walang makakapagtrato sa kanya ng ganyan. Alam ni Natasha na kailangan niyang magtiyaga, ngunit hindi niya hahayaang manalo si Arnaldo. Sa katahimikan, nanumpa siya na gagawa siya ng paraan upang makipag-usap, upang ilantad ang kakilakilabot na balak na ito. Gaano man katagal, maiisip niya kung paano makakatakas sa hindi nakikitang bilangguan. Habang pinag-uusapan ni Arnaldo at ng kanyang magkasintahan ang kanilang mga mamahaling plano, mga kakaibang paglalakbay at pagkukumpuni ng bahay, itinuon ni Natasha ang kanyang isip sa isang pag-iisip. Hindi siya biktima. Siya ay isang nakaligtas at patunayan niya ito sa lahat. At kaya, habang pinag-uusapan nila ang isang maliwanag na hinaharap na puno ng mga pangarap, sinimulan ni Natasha na isipin ang kanyang sariling tagumpay. Naisip niya ang isang araw na maaari siyang bumangon sa kama at harapin sila, na ibunyag ang lahat. Sa bawat bagong ideyang sumusulpot sa kanyang isipan, lumalago ang kanyang pag-asa. Parang isang maliit na liwanag na nagbibigay liwanag sa dilim. Alam ni Natasha na, kahit sa gitna ng lahat ng sakit na iyon, may lakas sa loob niya na hindi mabubura. Sa lakas ng loob, ipinangako niya sa sarili na, sa lalong madaling panahon, palayain niya ang sarili mula sa lahat ng ito at muling isusulat ang kanyang kwento. Tumingin si Arnaldo kay Nivea at ngumiti, hinayaan ang sarili na madala ng pananabik na nilikha niya sa kanyang mga salita. Paano kung i-renovate natin ang buong bahay? Maaari nating gibain ang mga lumang pader na iyon at magtayo ng isang bagong lugar. Isipin ang isang hindi kapani-paniwalang kusina at isang malaking hardin na may pool. Isang espasyo na talagang angkop sa atin.
Habang magkasama silang nangarap, tila naglaho ang alaala ni Natasha na tila isa lamang siyang malayong anino na handa na nilang kalimutan. Hindi nila siya binisita sa ospital at halos hindi nila tinanong kung kumusta siya. Para sa kanila, si Natasha ay isang hadlang lamang na humadlang sa marangyang buhay na kanilang ninanais. Sa kaibuturan, alam ni Arnaldo na ang pera ni Natasha ang susi sa pagbubukas ng lahat ng pintuan ng kanyang mga pangarap. Naisip na niya ang bahay na may mga bagong kasangkapan, isang marangyang sasakyan sa garahe at mga hapunan sa mga mamahaling restaurant. Ang ideya ng pagbawi ni Natasha ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan. Para sa kanya ang kanyang pagpapabuti ay isang panaginip na napakalayo na tila imposible. Si Nivea naman ay lalong natuwa. Sa pera ni Natasha, maiiwan niya ang kanyang simpleng buhay at sa wakas ay mamuhay sa paraang palagi niyang pinapangarap. Isipin mo na lang Arnaldo, makakabili pa tayo ng apartment sa New York. Isipin mong magising ka sa hindi ka panipaniwalang tanawin ng lungsod na puno ng buhay. Tumango lang si Arnaldo na wala sa sarili niyang panaginip. Ilang oras silang nag-uusap tungkol sa hinaharap nang hindi man lang naaalala na ipinaglalaban ni Natasha ang kanyang buhay sa ospital. Para sa kanila, ang hinaharap ay tila isang maliwanag na lugar, puno ng mga pagkakataon kung saan walang puwang para sa pagsisisi o pag-aalala. Ang kanyang mga pagnanasa ay napakalakas na nabura nila ang anumang tanda ng pagkakasala. Habang nakahiga si Natasha sa kanyang hospital bed, ang tuloy-tuloy na tunog ng mga makina ay ang tanging kumpanya niya. Ang mga regular na beep at mahinang ingay ng mga fan ay lumikha ng isang mechanical na symphony na may halong amoy ng disinfectant na nagpapaalala sa kanya ng kanyang hina. Ang malamig na liwanag ng kapaligiran ng ospital ay sumasalamin sa mga ding-ding na ginagawang mas impersonal at malayo ang lahat. Kahit na sa walang pagod na pagsisikap ng mga doktor na inialay ang kanilang mga sarili sa pagpapatatag sa kanya, ang pakiramdam na ang kanyang paggaling ay malayo pa rin sa hangin, halos nadarama. Samantala sa labas ng ospital, sina Arnaldo at Nivea ay lubusang nakalimot sa paghihirap ni Natasha. Sa isang mapayapang gabi na naiilawan lamang ng malambot na liwanag ng mga kandila at ang ningning ng mga baso ng alak, sila ay nahuhulog sa kanilang mga pantasya ng isang magandang kinabukasan. Komportableng nakaupo sa mga eleganteng upuan, puno ng sigasig ang kanilang pag-uusap. Ang Nivea, na may mga mata na nagniningning sa pananabik, ay inilarawan ng detalyado kung ano ang magiging hitsura ng bagong bahay. Ang mga kulay ng mga dingding, ang mga eleganteng kasangkapan at isang maibiging binalak na hardin. Habang humihigop sila ng alak at tumatawa, naisip ni Nivea ang malalaking bintana na magbubukas sa isang magandang hardin kung saan tatanggap siya ng mga kaibigan at mag-aayos ng mga sopistikadong hapunan. Ang pag-iisip na mag-host ng mga katangi-tanging party at makita ang kanyang bahay na naging perpektong tahanan ang pumuno sa kanyang mga pangarap. Natagpuan niya ang kanyang sarili na naghahanda ng masasarap na pagkain at nakakatanggap ng mga papuri sa bawat detalyeng napili niya ng maingat. At kaya, habang ang dalawa ay nangangarap, si Natasha ay nagpumiglas sa katahimikan, determinadong huwag hayaan ang kanyang kwento na magtapos doon. Sa kaibuturan niya, may ningas na pag-asa sa loob niya, matinding pagnanais na tumayo at ipakita sa mundo na marami pa siyang gustong sabihin. Ang bawat araw na ginugugol niya sa ospital ay isang labanan, ngunit alam ni Natasha na sa isang punto, makakahanap siya ng lakas upang makawala mula sa mga anino at bawiin ang kanyang buhay. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang patayin ni na Arnaldo at Nivea ang ilaw. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihirap ni Natasha at ng mga pangarap ni na Arnaldo at Nivea ay sapat na upang magulat ang sinuman. Habang si Natasha ay nahihirapang huminga at ang kanyang kinabukasan ay hindi tiyak, sina Arnaldo at Nivea ay lubusang nalubog sa kanilang sariling mga plano na lumilikha ng isang hinaharap na tila napakalayo at hindi tunay kumpara sa malupit na katotohanan ni Natasha. Ang kaibahan sa pagitan ng madilim na kapaligiran ng ospital at ang maliwanag na senaryo na kanilang naisip ay nagpakita ng lumalagong agwat sa pagitan ng katotohanan at mga pangarap na pinalakas ng isang makasariling pananaw ng kaligayahan. Maglagay tayo ng heated pool sa garden natin. Bulalas ni Nivea, nagniningning sa tuwa ang kanyang mga mata. At baka isang jacuzzi? Isipin mo na lang nagre-relax sa starry nights with a glass of champagne. Napangiti si Arnaldo na hanap na ang lahat ay kapana-panabik.
Paano ang kusina natin? Gawin natin itong hindi ka panipaniwala, puno ng modernong kagamitan para magkaroon ka ng magagandang party na gusto mo noon pa man. At kaya, araw-araw nawala ang kanilang sarili sa kanilang mga plano para sa isang marangyang buhay. Ganap na nakakalimutan na naroon si Natasha, dumaan sa mahihirap na oras. Ang buhay ni Natasha ay tila naglaho, habang ang kanyang mga pangarap ng glamour ay lalong lumaki. Ang hindi napagtanto ni na Arnaldo at Nivea ay ang katotohanan ay may sariling mga plano. Isang bagay na hindi inaasahang mangyayari, isang bagay na lubos na magpapabago sa kasaysayan. Bagamat abala sila sa kanilang mga reforma at bagong buhay, ang kasalukuyan ay naghahanda ng isang resulta na magugulat sa kanila. Si Natasha, nang hindi inaasahan, ay magkakaroon pa rin ng napakahalagang papel sa balangkas na ito. Habang nagpupumiglas si Natasha sa kanyang higaan sa ospital, tuluyan na niyang hindi napapansin ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Ngunit, sa isang sandali ng kalinawan, narinig niya ang ilang mga salita na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkahilo. Kung ano ang susunod niyang gagawin, walang makapaghuhula. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang labanan ay malayo pa. Kahit marupok ang pakiramdam niya, hindi payag si Natasha na sumuko. Ngayon handa na umarte sina Natasha at Fernanda. Sa lahat ng ebidensyang naayos, si Fernanda, isang pambihirang abogado, ay naghanda ng matibay na kaso laban kina Arnaldo at Nivea. Ang bawat dokumento at testimonya ay masusing inihanay upang matiyak na naibibigay ang hustisya. Ngunit gusto ni Natasha ng higit pa sa legal na manalo. Gusto niyang maramdaman ni na Arnaldo at Nivea ang ilang sakit na kanyang hinarap. Desididong harapin sila. Nagpasya si Natasha na puntahan sila ng personal. Sa isang malamig, tahimik na gabi habang sina Arnaldo at Nivea ay komportableng nakaupo sa hapagkainan, nagsasaya sa isang marangyang pagkain at nangangarap na gawing isang palasyo ang kanilang tahanan. Tila perpekto ang lahat. Nasasabik si Arnaldo. Pinag-uusapan kung ano ang magiging hitsura ng mga kasangkapan at hardin, habang si Nivea ay nabighani sa ideya ng mga eleganteng hapunan at mga sopistikadong partido. Biglang bumukas ang pinto sa eleganteng bulwagan na may malakas na ingay. Natigil agad ang tawanan at masiglang usapan. Pumasok si Natasha na mukhang marupok, ngunit may determinasyon na hindi maaaring pansinin ng sino man. Ang kanyang presensya ay parang isang balde ng malamig na tubig sa isang mainit na araw, at ang pagkabigla ay kaagad. Nawalan ng kulay sa mukha si Arnaldo na nakaka-relax at nasisiyahan. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pagmamataas, ngayon ay nanlaki sa gulat at takot. Nivea, na may nakakatakot na ekspresyon, ay ibinagsak ang kanyang baso ng alak at ang iskarlata na likido ay kumalat sa sahig na bumubuo ng isang madilim na puddle na sumasalamin sa mga ilaw sa silid. Ang sumunod na katahimikan ay napakatindi na tila halos solid. Binasag ng pagkabasag ng salamin ang katahimikan na nagpapataas ng tensyon sa hangin. Ang bawat tingin, bawat paghinga at bawat paggalaw sa silid ay tila pinalakas ng gravity ng sitwasyon. Si Natasha, kahit na sa kanyang nakikitang kahinaan, ay naglabas ng matatag na tapang. Desidido si Fernanda na bigyan ng hustisya at ang paghaharap niya ay senyales na hindi na siya magiging passive victim. Si Fernanda sa kanyang tabi ay matatag at propesyonal. Hawak ang mga papeles ng proseso bilang simbolo ng kanyang paghahanda at pangako. Ang eksena ay isang drama ng paghaharap at hustisya, kung saan ang mga aksyon nina Arnaldo at Nivea sa wakas ay nahaharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Akala mo wala na ako sa laro, tapos na ang lahat para sa akin. Panimula ni Natasha, matatag at malakas ang boses, puno ng determinasyong hindi pa nakikita ni Arnaldo. Pero ngayon, ako na ang magdedesisyon ng future mo. Ang epekto ng kanyang mga salita ay tulad ng isang bagyo. Sinira ang huling seguridad na sinusubukan, paring panatilihin ng dalawa. At doon sa tense na sandaling iyon, naging malinaw na ang kwento ni Natasha ay malayong magkaroon ng wakas. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang siya. Ang gabing iyon ay simula pa lamang ng pagbabago ni Natasha. Sina Arnaldo at Nivea, na inakala nilang nasa ilalim ng kontrol ang lahat, ay hindi maisip ang lakas na umiiral sa loob niya. Malapit na nilang harapin hindi lamang ang mga legal na kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, kundi pati na rin ang determinasyon ng isang babae na napagpasyahan nilang huwag pansinin at subukang burahin sa kanilang sariling kasaysayan.
Si Natasha ay nagtago pa rin ng maraming sikreto at sorpresa. At ngayon, ang kanilang kinabukasan ay nasa kanyang mga kamay. Samantala, buong tapang na inialay ni Natasha ang kanyang sarili sa kanyang paggaling. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumikat sa malalaking bintana ng rehab clinic. At naroon siya, nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa magandang hardin na puno ng bulaklak. Bagamat mahina pa ang kanyang katawan, mas malakas ang kanyang isip kaysa dati. Alam ni Natasha na sa bawat araw na lumilipas, napapalapit siya sa pagbabalik ng kanyang buhay. Katabi niya si Magda, ang nurse at kaibigan niya. Si Magda ay hindi lamang isang dedikadong profesional, kundi isang taong palaging tumulong kay Natasha na maging mas emosyonal. Sa nakapagpapatibay na mga salita at isang mainit na presensya, si Magda ang naging pinakamalaking suporta ni Natasha sa mahirap na panahong ito. Espesyal na araw ngayon, Natasha, nakangiting sabi ni Magda. Magsimula na tayong maglakad. Sigurado akong handa ka na. Napatingin si Natasha kay Magda na may halong takot at pag-asa. Paano kung hindi ako umabot? Nanginginig ang boses niya na sumasalamin sa lahat ng emosyong sumasalakay sa kanya sa mahalagang sandaling iyon. Si Magda, na laging puno ng optimismo, ay nakipagkamay kay Natasha ng may lakas at pagmamahal. Napakarami mo nang narating, Natasha. Tingnan mo lahat ng napagtagumpayan mo. Nandito ako sa piling mo at haharapin natin ito ng magkasama. Kahit anong mangyari, hindi ka mag-iisa. Nang pumasok si Natasha sa physical therapy room, nakita niya ang mga parallel bar sa kanyang harapan. Sila ay tila mahaba at mapaghamong, na para bang sila ay mga tagapag-alaga ng isang bagong hinaharap. Sinasalamin ng kanilang metalikong ningning ang paghihirap at ang pangako ng magandang bukas. Ang silid ay puno ng mga kagamitan na tumulong sa pagbawi. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga bar ang higit na nakakuha ng kanyang pansin. Sa pagmamahal at pag-aalaga ni Magda, na tumulong sa kanyang posisyon ng tama, nagsimulang tumayo si Natasha mula sa wheelchair. Ito ay isang malaking pagsisikap. Ang kanyang mga binti ay mahina at ang pakiramdam ng grabidad ay tila sumasalungat sa kanya. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, nanginginig at hindi sigurado, na parang sinusubok ng lupa ang kanyang pagpapasya. Pero hindi sumuko si Natasha. Gumawa siya ng pangalawang hakbang at pagkatapos ay pangatlo. Ang bawat paggalaw ay nagiging mas kumpiyansa. Ang bawat maliit na pagsulong ay ipinagdiwang ni Magda na pinasigla siya ng mga ngiti at mainit na salita. Tama, Natasha, ang galing mo. Ipagpatuloy mo yan, higit pa sa inaakala mo ang ginagawa mo. Sa bawat hakbang na ginawa ni Natasha, ang pakiramdam ng tagumpay ay ramdam. Ang bawat paggalaw ay hindi lamang isang pisikal na hakbang, ngunit isang simbolo ng kanyang panloob na lakas at katatagan. Ang silid ay tila nag-vibrate sa positibong enerhiya habang ang paglalakbay ni Natasha ay nagbubukas sa maliliit ngunit makabuluhang mga hakbang. Laging nandyan si Magda, palagian at walang kapaguran, parang tanglaw ng pag-asa at determinasyon. Sa bawat hakbang na ginawa ni Natasha, naramdaman niya na hindi lamang siya mas malapit sa pagbawi ng kanyang kadaliang kumilos, kundi pati na rin sa muling pagtuklas ng kanyang sariling lakas at kalayaan. Lumipas ang mga araw, naging Fernanda ang pagbabago sa tiwala ni Natasha. Nagsisimula siyang maniwala hindi lamang sa kanyang kakayahang maglakad muli, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang malampasan ang anumang pagsubok na dumating sa kanya. Ang proseso ng physical therapy ay naging isang malakas na metapora para sa pagbawi ng kanyang buhay. Sa bawat sesyon, mas napalapit si Natasha sa isang hinaharap na puno ng kalayaan at mga tagumpay. Lumipas ang mga araw, at ang bawat maliit na pag-unlad ni Natasha ay dahilan para sa pagdiriwang. Kahit na sa pinakamahirap na sandali, nandyan si Magda, laging may ngiti sa pagtanggap at pampasigla. Sabay silang nagtawanan sa bawat tagumpay at sabay na umiyak kapag naging komplikado ang mga bagay-bagay. Sa bawat hakbang, mas napalapit si Natasha sa isang bagay na mas malaki, ang kanyang kumpletong paggaling. At nang sumulong si Natasha, nagsimula siyang mangarap ng mas malaki. Naisip niya kung ano ang magiging buhay niya pagkatapos niyang ganap na gumaling. Anong mga pakikipagsapalaran ang naghihintay sa kanya? Ang ideya ng pagsasayaw sa ilalim ng mga bituin, pagtakbo sa parke, o kahit na paglalakbay sa mga bagong lugar ay nasasabik sa kanya. Araw-araw, lumalago ang pag-asa sa kanyang puso na nagpapakita na ang pinakamahusay ay darating pa. Determinado si Natasha na hindi lamang gumaling, ngunit upang mabuhay ang bawat sandali ng may kasidhian at kagalakan. Pagkatapos isang araw,
May nangyaring hindi ka pani-paniwala. Si Natasha na nagsisikap ng husto at mabagal na umuunlad, sa wakas ay nakadama ng sapat na lakas upang tumayo ng mag-isa nang walang tulong ng sinuman. Nang siya ay gumawa ng huling hakbang at tumayo, si Magda, ang kanyang kaibigan at nurse, ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Nagawa mo, Natasha. Tingnan mo, nakatayo ka mag-isa. Sobrang naantig si Natasha na tumulo ang luha sa kanyang mukha. Alam niya na ang sandaling iyon ay simula pa lamang ng isang bagong yugto na puno ng mga pagkakataon sa kanyang buhay. Ngayon mas malakas ang pakiramdam ni Natasha kaysa dati. Sa labas at sa loob, batid niya na mahaba pa ang daan patungo sa ganap na paggaling, ngunit handa siyang harapin ito ng buong tapang. At habang pinalalakas ni Natasha ang kanyang katawan, nadama ni na Arnaldo at Nivea na nagtaksil sa kanya na ang kanilang mga araw ay bilang na. Nabuhay sila sa takot na si Natasha ay babalik sa kanilang buhay anumang oras upang ayusin ang iskor. Bawat hakbang na ginawa ni Natasha ay isang hakbang na palapit sa kalayaan. At sa bawat galaw niya, pakiramdam niya ay nalalapit na ang araw ng malaking kaguluhan. Wala pa ring ideya sina Arnaldo at Nivea kung ano ang darating, ngunit ang tadhana na sinubukan nilang kontrolin ay malapit ng tuluyang mawala sa kanilang mga kamay. Isang gabi, sa isang magarbong restaurant sa lungsod, nakaupo sina Arnaldo at Nivea sa magkahiwalay na mesa. Malayo sa sinumang makakarinig sa kanila. Kalmado ang lugar, may malalambot na ilaw at mapayapang musika. Ngunit ang pag-uusap na gagawin nila ay walang anuman kundi nakaka-relax. Si Nivea, na may mga daliring kinakabahan sa kanyang napkin, ay lumingalinga sa paligid habang tinitiyak ni Arnaldo na walang pumapansin. Arnaldo, napakabilis ng pag-recover ni Natasha. Kung babalik siya ng mas maaga kaysa sa inaakala natin, maaring matapos ang lahat ng plano natin, ani Nivea. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Kumunot ang noo ni Arnaldo, nag-aalala. Alam ko, Nivea, pero anong gusto mong gawin natin? Hindi natin basta-basta aasa na mawawala siya ng parang magic? Lumapit pa si Nivea, nagsalita sa halos hindi maririnig na bulong. Naisip mo na ba ang tungkol sa anumang bagay na tiyak? Ang mungkahi ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakatakot. Agad na napagtanto ni Arnaldo ang kanyang ipinahihiwatig at ang ideya ng paggawa ng isang bagay na labis na nagpabilis ng kanyang puso. Nagsimulang pagpawisan ang mga palad niya habang sinusubukang intindihin kung ano talaga ang ibig sabihin. Noon, seryoso ka ba? Tanong ni Arnaldo na nanginginig ang boses. Napakadelikado nito. Kapag may nangyaring mali, maaari nating mawala ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Nivea ang kamay ni Arnaldo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Nagpapadala ng halos kapansin-pansing intensidad. Isipin mo, Arnaldo, sabi niya, na may tono ng pagmamadali. If Natasha disappears for good, walang maghihinala sa atin. We can make it like an accident, like nothing wrong happened. But we need to act now, before it's too late. Tila nanigas ang kapaligiran sa tensyon ng sandaling iyon. Sumasayaw sa dingding ang mga anino ng mga kandila sa mesa na sumasalamin sa kaseryosohan ng usapan. Maganda ang hitsura ni Nivea sa kanyang eleganteng damit, ngunit madilim ang kanilang pinag-uusapan. Bumibigat sa isipan ni Arnaldo ang bawat salita niya na may halong takot at pagkalito na nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Arnaldo ang mabigat na bigat ng desisyon sa kanyang harapan. Alam niya na ang pagpili nito ay nangangahulugan ng pagtawid sa isang linya ng walang pagbabalik. At ang katotohanan ng kung ano ang kanilang isinasaalang-alang ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Ang buhay na ipinangako ni Nivea ay tila isang malayong panaginip, at ang ideya na saktan si Natasha, isang babaeng naging bahagi ng kanilang buhay, ay nakakatakot. Gayunpaman, ang patuloy na panggigipit ni Nivea sa kanyang mapilit na titig at mga pangako ng isang mas magandang kinabukasan ay parang isang backpack na puno ng mga bato. Sa bawat sandali na lumilipas, ang takot na mawala ang lahat ng kanilang pinlano ay nagsimulang madaig ang kanilang mga instinct at kanilang moralidad. Sa halos balisang ang ngiti, hinintay ni Nivea ang tugon ni Arnaldo. Ang malambot na liwanag ng mga kandila ay na-highlight ang kanilang mga tampok na nagpapahina sa sandali. Ang presyon ay tila lumaki sa isang segundo na parang sasabog na ang hangin. Sa wakas, sa napakababa ng kanyang boses na halos hindi marinig, nagsalita si Arnaldo. Nanginginig ang kanyang boses. Okay, pero kailangang maging perpekto. Walang maaaring magkamali. Nagtama ang kanyang mga mata kay Nivea
at may halong pagbibitiw at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga titig. Alam niyang ang kaunting kapintasan ay maaring makasira sa lahat. Nang marinig ni Nivea ang pagsang-ayon ni Arnaldo, sumilay sa kanyang mukha ang isang ngiti ng ginhawa at kasiyahan. Ngayon, oras na para maingat na isagawa ang plano. Ang bawat detalye ay kailangang maingat na planuhin at isakatuparan dahil ang anumang pagkakamali ay maaaring nakamamatay. Ang silid ay tila lumiwanag ng isang bagong sigla habang si Nivea, na may kislap sa kanyang mga mata, ay nagsimulang ipaliwanag ang mga susunod na hakbang kay Arnaldo. Magsisimula na ang malupit na pagpaplano at ang pakiramdam na sila ay pumapasok sa isang kritikal na yugto ay kapansin-pansin. Habang nag-uusap sila, hinaluan ng ulan sa labas ang bulong-bulungan ng kanilang mga boses na lumilikha ng malungkot na soundtrack na tila inaasahan ng trahedya na malapit nang mangyari. Ang kinabukasan ni Natasha at ang kapalaran nilang tatlo ay hindi na maibabalik at ang buhay ng lahat ay magbabago magpakailanman. At kaya sa ilalim ng malambot na liwanag ng kandila, isang mapanganib at madilim na desisyon ang nagsimulang magkaroon ng hugis na nangangako ng isang hindi inaasahang at nakakagulat na kinalabasan. Samantala, walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanya, ipinagpatuloy ni Natasha ang kanyang paggaling. Ang bawat araw sa klinika ay parang labanan, ngunit sa tulong ni Magda, ang kanyang dedikadong nurse, at si Fernanda, ang kanyang matapang na abogado, nakatagpo siya ng lakas upang magpatuloy. Sa bawat hakbang niya, lumalakas ang pakiramdam ni Natasha ngunit napagtanto niyang malayo pa ang kanyang laban. Alam niya na bilang karagdagan sa pisikal na pagpapagaling, kailangan niyang maghanda para sa isang bagay na mas malaki pa. May mga nagbabantang pagbabanta na hindi niya lubos na nalalaman, ngunit determinado siyang huwag mahuli. Ang nalalapit na labanan ay ipinangako na isa sa mga pinakamapanghamong ng kanyang buhay. Habang lumalakas si Natasha, nilapitan nina Arnaldo at Nivea ang kanilang madilim na plano na parang sumasayaw sa panganib. Bawat pagkikita ng dalawa ay isang hakbang na palapit sa kinabukasan na masigasig nilang ninanais. At si Arnaldo, na kanina ay nag-aalinlangan, ay determinado na. Si Nivea, sa kanyang malamig at mapagkwentadong titig, ay gumabay sa lahat ng mahusay, mas malapit kaysa kailanman upang gawing katotohanan ang kanyang mga pangarap. Habang palihim silang nagbabalak, halos hindi maisip ni Natasha ang mangyayari. Isang bagay ang tiyak, ang kwento ay hindi pa tapos, at ang huling paghaharap sa pagitan nila ay sandali na lamang. Isang mapayapang hapon nang magsimulang magbago ang lahat. Sina Arnaldo at Nivea ay kasangkot sa kanilang mga lihim na plano, sa paniniwalang nasa ilalim ng kontrol ang lahat. Hindi nila alam na ang kapalaran tulad ng isang di inaasahang alon ay malapit ng paikutin. Mula sa malayo inihahanda din ni Natasha ang kanyang sarili, ngunit sa ibang paraan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nadama niya na ang kanyang buhay ay malapit ng tumahak sa isang bagong direksyon na mangangailangan ng lahat ng kanyang lakas ng loob. Sa bahay na dating puno ng tawanan at masasayang sandali, nakita na ngayon ni Natasha ang mga senyales ng kanyang mga paghihirap kamakailan. Ang mga muebles na dati nang inayos ay tila medyo wala sa lugar na sumasalamin sa pagkalito sa loob. Gayunpaman, alam niyang oras na para harapin ang katotohanan. Hindi na siya nakatakas sa paghaharap kay Arnaldo at dumating na ang oras para magdesisyon. Nakaupo mag-isa sa sala, si Natasha ay binalot ng malambot na ilaw sa gabi na nasala sa mga bintana na lumilikha ng mga sumasayaw na anino sa mga dingding. Pagtingin ko sa paligid, magkahalong lungkot at nostalgia ang naramdaman ko. Ang sofa, kung saan siya nakayakap kay Arnaldo sa mga sandali ng pagmamahalan at pag-uusap, ngayon ay tila simbolo ng isang panahong nawala. Ang grand piano, na minsang nagdulot ng saya at musika, ay tila isang tahimik na paalala ng isang buhay na palayo ng palayo sa kasalukuyang katotohanan. Bawat bagay sa silid ay nagtataglay ng imprint ng isang nakaraan na tila halos hindi makatotohanan. Ang nakakaengganyo at pamilyar na kapaligiran ay kaibahan sa unos ng emosyon na kinakaharap ni Natasha. Ang halimuyak ng mga unan sa sofa at ang tunog ng hanging bumubulong sa mga dahon ng mga puno sa labas ay umalingaw-ngaw lamang ng panahong tila mas simple ang lahat. Ang pakiramdam na ang lahat sa paligid niya ay kabilang sa isang malayong buhay ay nadagdagan sa bawat lumilipas na sandali. Alam ni Natasha na hindi magiging madali ang pag-uusap nila ni Arnaldo. Ang pag-asam sa pulong ay nagpabilis ng tibok
ng kanyang puso at ang pagkabalisa ay parang patuloy na bigat sa kanyang dibdib. Tumatagal ang bawat segundo habang nilalabanan niya ang lakas ng loob sa kanyang sarili. Lumalaki ang kaba, may halong lumalagong determinasyon. Matapos ang lahat ng kanyang hinarap, naramdaman niya na kahit na sa mga galos at sakit siya ay mas malakas kaysa dati. Hinubog siya ng kahirapan sa mga paraan na nagsisimula pa lang niyang maunawaan. Biglang bumasag sa mabibigat na katahimikan sa silid ang pagtunog ng telepono. Tila umalingaw-ngaw ang tunog na pinalakas ng kawalan ng laman sa paligid. Nanginginig ang kamay na sinagot ni Natasha at ang boses sa kabilang dulo ay nagpatunay na papunta na si Arnaldo. Isang alon ng magkasalungat na emosyon ang bumalot sa kanya. Huminga ng malalim si Natasha, pilit na pinapakalma ang tumitibok na puso at ang bagyo sa kanyang isipan. Ang sandali na matagal ko nang kinatatakutan ay sa wakas ay natupad na. Habang naghihintay, naalala niya ang isang espesyal na sandali nila Magda at Fernanda. Palaging sinasabi ng dalawa na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob at naramdaman niya ang lakas na iyon na bumubulusok sa kanyang dibdib. Sa pagtingin sa mga dingding ng silid, nagpasya si Natasha na hindi lamang niya haharapin si Arnaldo, kundi ipaglalaban din ang kanyang katotohanan at ang kanyang buhay. Maaring hindi tiyak ang hinaharap, ngunit ang lakas ng loob na nadama niya, ngayon ay nagtulak sa kanya na gumawa ng susunod na hakbang na may katiyakan na hindi siya nag-iisa. Sa kanya ang laban na ito at handa siyang lumaban. Dahan-dahang tumayo si Natasha, naramdaman ang matibay na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pumunta siya sa bintana at tumingin sa labas. Nagbabago ang kulay ng langit na may mga kulay ng orange at purple na nagpinta sa tanawin habang nagpaalam ang araw. Parang sinasabi ng takip silim kay Natasha na oras na para iwanan ang nakaraan at magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Napagtanto niya na ang paghaharap kay Arnaldo, bagamat nakakatakot, ay may dalang pangako ng isang bagong simula. Ito ay isang pagkakataon upang isara ang isang pinto na puno ng sakit at magbukas ng isa pa sa isang hinaharap na handa niyang harapin ng may tapang at pag-asa. Ang pagpapasya na harapin si Arnaldo at wakasan ng kanyang kasal ay isang napakahalagang hakbang para kay Natasha. Oras na para lumaya at magsimulang muli. Pagdating ni Arnaldo ay tila kalmado siya, walang hinala. Naisip niya na ang pag-uusap ay isa pang argumento, marahil tungkol sa paghihiwalay. Ngunit sa pagpasok sa silid, nakita niya si Natasha na may seryosong ekspresyon na hindi pa niya nakikita. Arnaldo, panimula niya sa isang matatag na boses. Dumating na ang oras upang wakasan ang aming kasal. Hindi na ito maaaring magpatuloy ng ganito. Arnaldo, nagulat. Sinubukang makipagtalo. Natasha, can't we try to resolve this? Give it one more chance? Ngunit determinado si Natasha. Wala nang pagkakataon, Arnaldo. Sinira mo ni Nivea ang lahat nang ipagkanulo mo ang tiwala ko. Gusto ko nang hiwalayan at gusto ko na ngayon. Baka sa mukha ni Arnaldo ang pagkagulat. Sinubukan niyang itago ang kanyang pag-aalala, ngunit malinaw na ang mga bagay ay komplikado. Ibinigay ni Natasha ang mga papeles ng diborsyo at si Arnaldo, na natalo, ay tinanggap ng hindi alam na ito ang una sa maraming kaguluhan sa kanyang buhay. Matapos ang diborsyo ay pinal, naisip ni na Arnaldo at Nivea na sa wakas ay malaya na silang matupad ang pangarap na gusto nilang magkasama. Ngunit sa lalong madaling panahon natanto nila na ang katotohanan ay hindi gaanong simple. Si Nivea na palaging kontrolado at maingat ay nagsimulang kumilos na kakaiba at malayo. May mali at hindi malaman ni Arnaldo kung ano iyon. Nang sa wakas ay hinarap niya siya, nag-alinlangan si Nivea at na may nerbiyos na tingin ay nagsiwalat ng isang lihim na magpapabago sa lahat. Arnaldo, aniya, nanginginig ang boses at puno ng luha ang mga mata. I need to tell you something. I'm pregnant. Paralisado si Arnaldo. Parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nanlaki ang mga mata niya, sinusubukang intindihin ang narinig niya. Buntis? Pero, anak ko ba ito? Umiling si Nivea na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi, Arnaldo. Hindi sa'yo ang baby. Ako, may kasama akong ibang lalaki. Parang suntok sa tiyan ni Arnaldo ang revelasyon. Siya ay nakikitungo sa pagtatapos ng kanyang kasal at ngayon ito, ang pagtataksil ay muling nagdurog sa kanyang kumpiyansa. Ang tila simula ng isang bagong kabanata sa tabi ng Nivea ay naging isang mapait na pagkabigo. Naramdaman niya ang pagbagsak ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Paano mo nagawa sa akin ito, Nivea?
Puno ng sakit at galit ang boses ni Arnaldo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, pinagtaksilan mo na naman ako. Sinubukan ni Nivea na ipaliwanag ang kanyang mga aksyon, ngunit ang kanyang mga salita ay tila maliit at hindi mahalaga dahil sa pagkawasak na naramdaman ni Arnaldo. Ang lahat ng mga plano nila para sa isang magandang kinabukasan ay gumuho tulad ng mga kastilyong buhangin. Mula sa sandaling iyon, bumagsak ang buhay ni Arnaldo sa isang malalim at nakalilitong krisis. Sinimulan niyang tanungin ang bawat pagpipilian na ginawa niya at iniisip ang tungkol sa hinaharap na pinangarap niya. Ang buhay ng karangyaan at kaligayahan na dati ay tila malapit na ngayon ay naging isang malayo at hindi maabot na mirage. Yung kanyang mga pangarap ng isang magandang bahay at isang buhay na puno ng mga partido na binuo sa mga kasinungalingan at pagkakanulo ay tila naglaho na parang buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Natagpuan ni Arnaldo ang kanyang sarili na nahaharap sa kahungkagan ng kanyang mga desisyon at pagkabigo ng isang hinaharap na ngayon ay nangangako lamang ng kalungkutan. Habang si Arnaldo ay nagpupumigla sa sakit ng kanyang mga aksyon, si Natasha ay sumailalim sa isang nakamamanghang pagbabago. Napalaya mula sa mga kasinungalingan at kalungkutan na nakapaligid sa kanya, determinado siyang buuin muli ang kanyang buhay na may bagong lakas at isang di matinding espiritu. Hindi magiging madali ang daan patungo sa pagbawi, ngunit handa siyang iwanan ang masakit na nakaraan at sumulong ng may tapang. Nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay sa pagtuklas sa sarili at handa si Natasha na yakapin ang bawat bagong pagkakataon ng may pag-asa at determinasyon. Adakad tumingin sa labas ng bintana, nakita ni Natasha na dumidilim ang langit at nagsimulang lumiwanag ang mga bituin. Tila ngumiti ang mga ito sa kanya na parang sinasabing, "Malakas ka, Natasha." Maliwanag ang kinabukasan at puno ng mga posibilidad. Ang bagong yugto ng kanyang buhay ay nagpuno sa kanya ng enerhiya. Bawat hakbang niya ay parang sayaw na hakbang. Ipinagdiriwang ang kanyang kalayaan at ang bagong buhay na naghihintay sa kanya. Handa siyang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanya. Alam niyang darating pa ang pinakamaganda. Isang malaking pagbabago ang pinagdadaanan ni Natasha sa kanyang buhay. Hindi lang siya nagpapagaling sa mga lumang sugat. Nangangarap din ako ng bago at kapanapanabik na kinabukasan. May isang bagay na lagi niyang gustong gawin, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na subukan. Isang maaraw na araw, habang naglalakad sa liwasan ng lungsod, nakilala ni Natasha si Jairo. Isa siyang business consultant na kilala sa pagtulong sa mga tao na makamit ang kanilang mga pangarap. Sa isang nakakahawang ngiti at masiglang enerhiya, nagkaroon si Jairo ng kakayahan na ipadama ang sino mang espesyal. Nang makita ni Jairo ang determinasyon sa mga mata ni Natasha, naging interesado siyang malaman ang higit pa tungkol sa kwento nito. Nang marinig niya ang kanyang pag-uusap tungkol sa kanyang mga hangarin, natuklasan niya na noon pa man ay pinangarap ni Natasha na magbukas ng isang beauty salon. Siya ay nagsalita ng labis tungkol sa kanyang pagkahilig sa kagandahan at ang kanyang pagnanais na lumikha ng isang lugar kung saan ang mga tao ay makaramdam ng espesyal at tiwala na si Jairo ay nabighani. "Bakit hindi mo gawin?" Excited na tanong ni Jairo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. "Maaari kitang tulungan na planuhin ang lahat at isabuhay ang ideya. Mayroon kang isang hindi kapanipaniwalang talento, Natasha, at nakikita ko ang isang magandang pagkakataon upang gawing katotohanan ang iyong pangarap." Ang mga salita ni Jairo ay parang sinag ng araw sa puso ni Natasha. Ang kanyang suporta at enerhiya ay eksakto kung ano ang kailangan niya upang gawin ang unang hakbang patungo sa kung ano ang palagi niyang gusto. Pagkatapos ng pulong na iyon, nagsimulang magtulungan sina Natasha at Jairo para matupad ang kanyang pangarap. Tinulungan ni Jairo si Natasha na gumawa ng business plan, hanapin ang perpektong lokasyon para sa salon, at pangasiwaan ang lahat ng hakbang na kailangan para buksan ang mga pinto. Hindi lamang siya nagbigay ng mga praktikal na tip, ngunit naniwala din sa kanya at hinikayat siyang sumulong. Magkasama silang bumuo ng isang puwang na nangakong hindi lamang mag-aalok ng kagandahan, ngunit sumisimbolo din ng isang bagong yugto ng katapangan at tagumpay sa buhay ni Natasha. Sa bawat hakbang ni Natasha, pakiramdam niya ay nakakamit niya ang maliliit na tagumpay. Para bang bawat kilos niya ay inilapit siya sa magandang kinabukasan. Hindi madali ang paglalakbay, ngunit sa suporta ni Jairo at sa hilig na nadama niya para sa kanyang bagong pakikipagsapalaran, determinado si Natasha
na gawing maliwanag ang kanyang pangarap. Nais niyang mag-iwan ng marka sa mundo na nagpapakita na ang kagandahan at lakas na natuklasan niya ay makapagpapasaya sa buhay ng marami pang iba. Ang pakikipag-usap kay Jairo ay nag-alab ng pag-asa sa puso ni Natasha. Tinanggap niya ang kanyang alok at magkasama silang nagsimulang magplano ng lahat. Linggo-linggo, tinalakay nila ang lahat mula sa pangalan ng salon hanggang sa kung paano ito palamutihan at kung anong mga serbisyo ang iaalok. Naramdaman ni Natasha na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon para matupad ang kanyang pangarap. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumakas ang samahan ni Natasha at Jairo. Ang nagsimula bilang isang profesional na pakikipagsosyo ay naging malalim na pagkakaibigan. Hindi lamang tinulungan ni Jairo si Natasha sa mga detalye ng salon, ngunit hinikayat din siyang maniwala muli sa kanyang sarili. Nang hindi namamalayan, ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimulang mamulaklak sa isang bagay na mas espesyal. Sa wakas, dumating ang malaking araw ng pagbubukas ng salon. Si Natasha ay nagliliwanag na may malaking ngiti habang tinatanggap ang kanyang mga unang customer. Ang salon ay maganda, moderno at maaliwalas na sumasalamin sa lahat ng pagsisikap at dedikasyon na inilagay niya sa kanyang panaginip. Nasa tabi niya si Jairo, ipinagmamalaki ang kanyang nagawa. "You did it, Natasha," sabi niya. Hinawakan ang kamay niya. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong paglalakbay. Tumingin sa kanya si Natasha, puno ng pasasalamat. "I would never get this far without you, Jairo. You gave me the confidence I needed to believe in myself again." Pakiramdam niya ay handa na siyang magsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay, puno ng pag-asa at lakas ng loob. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan niya ang silid na puno ng buhay, napagtanto ni Natasha na nagsisimula pa lang ang kanyang kwento. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang mga kliyente at bawat tagumpay na kanyang nakamit, alam ni Natasha na hindi lamang siya lumilikha ng isang puwang ng kagandahan, kundi nagpapalaganap din ng kaligayahan. Ito ang simula ng isang bagong pakikipagsapalaran at handa siyang yakapin ang lahat ng dumating sa kanya, kasama si Jairo sa kanyang tabi na nagpapasaya sa kanya sa bawat hakbang ng daan. Puno ng tawanan at masasayang kliyente ang salon ni Natasha at masayang nagtrabaho ang kanyang team. Lumingalinga si Natasha sa paligid, nakaramdam ng napakalaking tibok ng puso nang makita ang kanyang panaginip na nagiging katotohanan. Ang bawat tawanan at masiglang pag-uusap ay mas nagpapasaya sa kanya na para bang ang bawat sandali ay isang maliit na piraso ng kanyang tagumpay. Ang mas naging espesyal sa lahat ay ang pagkakaroon ni Jairo sa kanyang tabi, palaging nakaugat para sa kanya at ipinagdiriwang ang bawat tagumpay ng magkasama. Habang umuunlad ang salon, lumago rin ang pagkakaibigan ni Natasha at Jairo. Hindi lang sila nagtatayo ng negosyo, lumilikha sila ng buhay na puno ng pag-asa at mga bagong posibilidad. May dala si Jairo na liwanag na matagal nang hindi naramdaman ni Natasha. Sa piling niya, naramdaman niyang matapang at handa siyang harapin ang anumang hamon. Ang kumpiyansa na ipinarating niya ay naghikayat sa kanya na magpatuloy sa pagsulong, palaging mas malakas. Si Jairo ay isang palaging presensya, hindi lamang tumutulong sa salon, ngunit sinusuportahan din si Natasha sa araw-araw na emosyon. Nang mag-organisa siya ng isang espesyal na eksibisyon upang ipakita ang mga bagong produkto, naroon si Jairo tumutulong sa lahat. Inayos niya ang bawat detalye, iniwang perpekto ang lugar. "You look amazing, Natasha," nakangiting sabi niya habang inaayos ang isang shelf. "Tingnan mo lahat ng nagawa mo. Patunay ito ng iyong tapang at dedikasyon." Ngumiti pabalik si Natasha, nagniningning ang kanyang mga mata sa pasasalamat. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Jairo. Dahil sa suporta mo, naging posible ang lahat." At hindi lang si Jairo ang nasa tabi ni Natasha. Si Celia, ang matagal na niyang kaibigan, ay isa ring mahalagang suporta sa kanyang buhay. Sa mga mahihirap na panahon, laging nandyan si Celia, nag-aalok ng balikat, matalinong payo at maraming tawa. Ngayon, sa mahusay na pagtakbo ng salon, ang kanilang pagkakaibigan ay isang palaging paalala na ang tunay na pag-ibig at pagkakaibigan ay malalampasan ang anumang hadlang. Sa isang maaraw na hapon, dumating si Celia sa salon na may dalang isang kahon ng mga cupcake at isang pot ng tsaa. Handa na para sa isang araw ng mga babae, tulad ng dati. Habang kumakain sila ng matamis at tsaa, buong pagmamalaki at paghangang tiningnan ni Celia si Natasha.
Natasha, isa kang tunay na inspirasyon, sabi niya, hinawakan ang kamay ng kaibigan. Ang makita kang bumangon at bumuo ng napakagandang salon na ito ay napakasaya ko. Naantig si Natasha sa sinabi ng kaibigan. Celia, hindi ako aabot ng ganito kung wala ka. Sa pinakamahirap na araw, ikaw ang naging lakas ko. At kaya, habang ang araw ng hapon ay nag-iilaw sa bawat sulok ng silid, napagtanto ni Natasha na ang kanyang bagong yugto ay nagsisimula pa lang. Habang nasa tabi niya sina Jairo at Celia, nadama niya na walang limitasyon sa kung ano ang maaari niyang makamit. Ang salon ay higit pa sa isang negosyo. Ito ang simbolo ng kanyang katatagan at ang tunay na pagkakaibigan na alam niyang nararapat sa kanya. Si Natasha, na may determinasyon sa kanyang puso, ay patuloy na tinahak ang landas ng tagumpay. Alam kong hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Higit pa sa magkaibigan sina Jairo at Celia, sila ang kanyang lakas sa mapanghamong panahon. Laging handang suportahan siya, ipinaalala nila sa kanya kung gaano siya kalakas at kaya. Magkasama, bumuo sila ng isang walang kapantay na koponan. Ang salon ay umunlad, at naunawaan ni Natasha na ang bawat maliit na tagumpay ay patunay ng kanyang katapangan at suporta na lagi niyang nasa paligid niya. Ang bawat kliyente na umalis sa salon na may ngiti ay isang paalala na ang lahat ng pagsisikap ay sulit. Hindi lang hinarap ni Natasha ang mga hamon. Nalampasan niya ang mga ito nang may katiyakan na siya ay nagtatayo ng isang bagay na mahusay. At ang pinakamaganda sa lahat, ito ay isang puwang na sumasalamin sa kung sino talaga siya. Isang malakas, determinadong babae na puno ng mga pangarap. Sa espesyal na araw na iyon, habang tinitingnan ni Natasha ang mga pinalamutian na dingding ng kanyang salon, isang napakatalino na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Nagpasya siya na, bilang karagdagan sa pag-aalok ng kagandahan at kagalingan, nais niyang mag-host ng mga kaganapan upang ipagdiwang ang mga tagumpay ng kanyang mga kliyente. Naisipan niyang mag-birthday party bilang parangal sa mga taong nakadama ng espesyal. Ang ideyang ito ay lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso dahil alam niyang kapag nasa tabi niya sina Jairo at Celia, walang imposible. Ang bulwagan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay pinagmumula ng kagalakan, pag-ibig at mga pangarap na natupad. Naghahanda si Natasha para sa hinaharap, puno ng tapang at kumpiyansa. Dahil sa suporta ni Jairo, laging mapagmahal at tapat, at dahil sa taimtim na pagkakaibigan ni Celia, nadama niya na kaya niyang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanya. Sa pusong puno ng pag-asa at determinasyon, handa si Natasha para sa mga bagong pakikipagsapalaran at ipagpatuloy ang pagsusulat ng kanyang kwento ng tagumpay. Samantala, dumating ang taglamig sa lungsod na nagdadala ng malamig na hangin na tila bumubulong tungkol sa masasamang pagpili. Naglakad si Arnaldo sa mga lansangan, naramdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Sinasalamin ng kulay abong kalangitan ang lungkot na namumuo sa kanyang puso. Nasa kanya na ang lahat, isang komportabling buhay at isang masayang relasyon. Ngunit ang lahat ng ito ay nasira ng si Nivea. Ang kanyang kapareha ay nagtaksil sa kanya at isiniwalat na siya ay naghihintay ng anak ng ibang lalaki. Ngayon pakiramdam ni Arnaldo ay nag-iisa, walang patutunguhan at puno ng panghihinayang. Sa paglipas ng mga linggo, bumabalik sa isip niya si Natasha, ang babaeng naging dakilang mahal niya. Naalala niya kung paano ito palaging naniniwala sa kanya kahit na mahirap ang mga bagay. At ngayon ang gusto lang niya ay ang pagkakataong itama ang kanyang mga mali. Kailangan niyang makausap si Natasha, humingi ng tawad at subukang mabawi ang lugar na nawala sa buhay niya. Determinado, sinuot ni Arnaldo ang kanyang best suit, ngunit sa loob-loob niya ay parang ibong nakulong sa hawla. Pagdating niya sa salon ni Natasha, nagulat siya sa pagbabago ng lugar. Pinapasok ng malalaking bintana ang sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa lahat ng may pakiramdam ng tagumpay at kapayapaan. Ibang-iba ito sa madilim na buhay na kanyang ginagalawan ngayon. Si Natasha ay masiglang nakikipag-chat sa isang customer. Ang kanyang ngiti ay nagliliwanag sa silid. Ngunit nang mapansin niya ang presensya ni Arnaldo, nawala ang kanyang ngiti at bakas sa mukha niya ang pagtataka at pagkadismaya. Lumapit si Arnaldo na tumitibok ang puso, sinusubukang hanapin ang tamang salita na sasabihin. Natasha, Ania, nanginginig ang boses. Kailangan kitang makausap. Dahan-dahang tumayo si Natasha, panay ang tingin kay Arnaldo. May halong curiosity at pag-iingat sa mga mata niya. Anong ginagawa mo dito, Arnaldo? She asked, her voice firm pero may bahid ng lungkot.
Marami akong pagkakamali, Natasha. Sagot niya, nahihirapang magsalita. I know I don't deserve it, but I want a chance to make amend for what I did. I realize how badly I screwed up and I'm sorry, I just want a chance to win you back. Matamang nakinig si Natasha sa kanya ngunit nanatiling seryoso ang mukha nito. Matapos ang napakaraming oras at pagsisikap na buuin muli ang kanyang buhay, nahirapan siyang maniwala na mabilis magbago ang lahat. Tumingin siya sa mga mata ni Arnaldo, iniisip ang lahat ng naranasan niya. Arnaldo, panimula niya, matatag at determinado ang boses. You hurt me deeply. It's not just what you did, but also what you did. I fight hard to get to where I am today, and I did it without you. I can't just forget everything that happened. Bagamat malupit ang kanyang mga salita, nadama ni Natasha ang kapayapaan sa loob. Alam niyang nalampasan niya ang maraming hamon at naging mas malakas kaysa dati. Kinailangan namang harapin ni Arnaldo ang kahihinatnan ng kanyang mga pinili habang pinapanood ang babaeng mahal niya na naka-move on na wala siya. Desperado, sinubukan ni Arnaldo na ipahayag ang kanyang sakit. Natasha, naiintindihan ko na. Handa akong gawin ang lahat para itama ang mga pagkakamali ko. Please give me a chance to show that I changed. Nahati ang puso ni Natasha. Gusto niyang maniwala na maaaring magbago ang mga tao, ngunit natatakot din siyang masaktan muli. Kaya huminga siya ng malalim at nagpa siya na kailangan niya ng oras para mag-isip. Arnaldo, I appreciate your apology, but right now, I need to take care of myself and my achievements. Life has taught me to be strong and to love myself first. Habang kumikinang ang mga ilaw sa hall sa kanilang paligid, napagtanto ni Natasha na siya ang may kontrol sa kanyang buhay at si Arnaldo, na natatanto na malayo pa ang kanyang lalakbayin, ay nagpaalam na alam niyang kailangan niyang patunayan na kaya niyang magbago. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay ng bawat tao ay binubuo ng mga pagpipilian at pag-aaral, at ang pag-aaral na ito ay maaaring ang unang hakbang patungo sa isang bagong simula. Habang papalabas ng silid si Arnaldo, ang malamig na hangin ng taglamig ay tila bumubulong ng mga pangako ng mga bagong simula. Napagpasyahan niya na kahit anong mangyari, sisikapin niyang maging mas mabuting tao. At sino ang nakakaalam, isang araw, makikita siya ni Natasha sa isang bagong liwanag, tulad ng pagliwanag ng araw sa kanyang bulwagan, na nangangako ng hinaharap na puno ng mga posibilidad. Si Natasha, na may kalmadong ekspresyon, ay nagtaas ng kamay upang pigilan si Arnaldo. Look, Arnaldo, I can't just forget everything that happened and start over. You had several chances and let them pass. Now it's time for me to move on, without looking back. Matigas at maaapektuhan ang mga sinabi ni Natasha. Tila babagsak si Arnaldo, at lalong nababanag sa mukha niya ang sakit ng pagkawala ni Natasha. Pakiramdam niya ay lumulubog siya sa isang malalim na butas kung saan walang malalabasan. Naiintindihan ko, bulong ni Arnaldo. Halos walang lakas. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na humihingi ako ng paumanhin, higit pa sa maiisip mo. Napatingin sa kanya si Natasha na may halong habag at katatagan. Sana mahanap mo na ang kapayapaang hinahanap mo, Arnaldo. Pero hindi ako makakasama diyan. Dahil sa pagkatalo, tumalikod si Arnaldo at nagsimulang maglakad palayo. Mas bumibigat ang bawat hakbang patungo sa pinto. Tila nagiging totoo ang realidad ng kanyang sitwasyon sa bawat paggalaw. Ang bulwagan na ngayon ay simbolo ng tagumpay at bagong buhay ni Natasha ay kaibahan sa kawalan ng pag-asa na naramdaman niya. Habang ang taglamig ay nagbigay daan sa tagsibol, ang salon ni Natasha ay lumiwanag sa malambot na sikat ng araw na dumadaloy sa malalaking bintana. Puno ng kulay at saya ang lugar na sumasalamin sa bagong yugto ng buhay ni Natasha. Bawat sulok ng silid ay nagkwento ng muling pagsilang at tagumpay, na may mga larawan ng masasayang kliyente at mga espesyal na kaganapan na nagpapalamuti sa mga dingding. Ang mga sariwang bulaklak at inalaga ang mabuti ang mga halaman ay nagdala ng katangian ng kalikasan at katahimikan na sumisimbolo sa paglaki at pagbabago. Si Natasha, na may maningning ng ngiti, ay ginawa ang salon na higit pa sa isang lugar upang magtrabaho. Extension iyon ng kanyang kaluluwa. Nagsimula ang mga umaga ng may masiglang enerhiya at laging handa ang kanilang team na tanggapin ang mga bagong customer. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang ipakita ang kagandahan at simbuyo ng damdamin na natagpuan niya sa pagtagumpayan ng mga paghihirap. Naglaan siya ng espesyal na oras sa bawat kliyente, nakikinig sa kanilang mga kwento
at nag-aalok ng higit pa sa mga serbisyo ng manicure at pedicure. Si Natasha ay naging isang tunay na kaibigan sa maraming kababaihan na bumisita sa salon. Sa bawat pag-uusap, ibinahagi niya ang kaunti sa kanyang sariling paglalakbay na nagpapakita na ang lahat ay may lakas na magsimulang muli. Ang mga kliyente ay umalis hindi lamang na may maayos na mga kuko, kundi pati na rin sa isang panibagong pakiramdam ng kumpiyansa at inspirasyon. Higit pa rito, ang bulwagan ay naging isang puwang para sa mga kaganapan na inayos ni Natasha na nagsusulong ng pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Siya ay madalas na nag-imbita ng mga tagapagsalita at eksperto upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa mga kliyente at sa lokal na komunidad. Ang mga kaganapang ito ay naging isang tagpuan para sa mga kababaihan na naghahanap ng inspirasyon at suporta sa isa't isa na bumubuo ng isang network ng pagkakaisa at lakas. Si Jairo, ang kanyang partner at collaborator, ay palaging nasa silid. Tinulungan niya si Natasha na pamahalaan ang negosyo at nakibahagi sa mga malikhain at madiskarteng desisyon. Ang kanyang hilig at pangako sa proyekto ni Natasha ay makikita sa bawat detalye. Magkasama silang nag-explore ng mga bagong ideya para mapalawak ang salon at mag-alok ng mga kakaibang karanasan sa mga kliyente. Si Jairo ay hindi lamang isang kasosyo sa negosyo. Siya ay isang tunay na suporta sa bawat aspeto ng buhay ni Natasha. Si Celia, ang tapat na kaibigan ni Natasha, ay gumanap din ng mahalagang papel sa kanyang bagong buhay. Siya ay palaging pinagmumulan ng paghihikayat at inspirasyon. Ilang oras, silang magkasama sa pagpaplano ng mga bagong estratehiya at pangangarap tungkol sa hinaharap. Palaging handa si Celia na mag-alok ng matalinong payo at walang kondisyong suporta. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang palaging paalala na kahit sa pinakamahirap na panahon, ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan sa tabi natin ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. At kaya, habang ang salon ay umunlad sa bagong simula ni Natasha, napagtanto din niya na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Hindi lang binago ni Natasha ang lugar na kanyang pinagtatrabahuan, kundi tinutulungan din niya ang bawat babaeng lumakad sa pintuan na makahanap ng sarili nilang lakas. Sa kaibuturan niya, alam niya na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob, at ang kanyang salon ay isang lugar kung saan ang kagandahang iyon ay maaaring sumikat na lumilikha ng isang puwang, kung saan ang lahat ay makaramdam ng espesyal at kapangyarihan. Habang iniisip ni Natasha ang kanyang karera, napagtanto niya na ang salon ay higit pa sa isang simpleng lugar para magtrabaho. Ito ay isang simbolo ng lahat ng kanyang nakamit at napagtagumpayan. Ang bawat araw ay nagdadala ng mga bagong hamon, ngunit pati na rin ng mga bagong pagkakataon, at nasasabik siyang ipagpatuloy ang pagbuo ng kanyang legacy ng empowerment at inspirasyon. Nakatuon si Natasha sa pagtulong sa kanyang komunidad, gamit ang kanyang tagumpay para gumawa ng pagbabago. Nag-organisa siya ng mga kaganapan upang makalikom ng pera at mga kampanyang nakinabang sa mga taong higit na nangangailangan nito. Ang kagalakan na makapagpabago sa buhay ng mga tao ay naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Natutunan niya na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula hindi lamang sa mga personal na tagumpay, kundi sa kung paano natin matutulungan ang iba na maging masaya. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagningning si Natasha sa kanyang bagong buhay. Binago niya ang kanyang mga paghihirap at kalungkutan sa mga mapagkukunan ng lakas at pagkamalikhain. Ang bawat araw sa bulwagan ay parang isang mahusay na pagdiriwang ng katapangan na mayroon siya, at ang mga tagumpay na kanyang nakamit. Ang bulwagan ay hindi lamang isang lugar ng trabaho, ngunit isang simbolo ng muling pag-imbento at kasaganaan nito. Sa isang maaraw na hapon, si Natasha ay nasa magandang hardin ng bulwagan, hinahangaan ang mga makukulay na bulaklak na nagsisimula ng mamukadkad. Ang sariwang bango at makulay na mga kulay ng mga bulaklak ay isang paalala kung gaano siya nagtagumpay. Ang bawat bulaklak ay tila sumasalamin sa kagandahan at katapangan na natagpuan ni Natasha sa kanyang sarili, na para bang ang bawat talulot ay naroon upang ipagdiwang ang kanyang mga nagawa. Umupo siya sa isang bench sa garden, pumikit at huminga ng malalim, naramdaman ang banayad na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang mukha. Ito ay isang pakiramdam ng kapayapaan, isang gantimpala para sa lahat ng pagsisikap at pagpapasya. Alam ni Natasha na malayo pa ang kanyang paglalakbay, ngunit nadama niyang handa siyang harapin ang anumang hamon ng may panibagong kumpiyansa. Habang pinag-iisipan ang hardin,
Napagtanto ni Natasha na ang buhay ay puno ng mga tagumpay at kabiguan. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagbangon pagkatapos mahulog, pagkatuto sa bawat karanasan, at pagsulong ng may tapang at pag-asa. Ginawa niya ang sakit sa lakas at pagkakanulo sa isang bagong paraan ng pagtingin sa buhay. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng tao sa kanyang paligid na nagpapakita na kahit sa pinakamahihirap na panahon, ang liwanag ng pag-asa at tagumpay ay laging abot kamay ng mga naniniwala at lumalaban ng may determinasyon. Patuloy na binuo ni Natasha ang kanyang buhay ng may pagmamahal at layunin. Alam niya na ang hinaharap ay parang blanko na canvas na handang punuin ng mga bagong pakikipagsapalaran at tagumpay. Napagtagumpayan niya ang maraming hamon at nabubuhay siya sa isang kwento ng tagumpay na nagpapatunay na sa pananampalataya at pagsisikap, posibleng gawing matibay na pundasyon ang nakaraan para sa magandang kinabukasan. Ang bawat bagong proyekto at ang ngiti ng bawat kliyente ay parang maliliit na bulaklak na, magkasama, ay lumikha ng isang makulay na hardin ng mga tagumpay at pag-asa. At sa gayon, sa bawat pagdaan ng araw, si Natasha ay naging isang artista ng kanyang sariling buhay, gumuhit ng isang larawan ng pag-ibig, pagkakaibigan at pagtagumpayan. Alam niya na hanggat patuloy siyang nangangarap at nagsusumikap, ang kanyang hardin ay magiging mas maganda, puno ng kulay at buhay, na nagbibigay inspirasyon sa lahat sa kanyang paligid na maniwala din na ang positibong pagbabago ay palaging posible. Sa kanyang bukas na puso at isang isip na puno ng mga ideya, si Natasha ay handa na para sa mga susunod na hamon at pakikipagsapalaran na ibibigay sa buhay.